Unang tusok, pinipigil ang puso. Ikalawang tusok, pinatitibay ang kaluluwa. Ikatlong tusok, siniselyuhan ang espiritu. Nakaselya na ba? Sabi ng Daotsang. Kakaiba ang kanyang katawan. Kailangan ang kanyang dugo bilang Yang Yu, bilang gamot. Doon lang maliligtas ang lolo. Nasluhan na, 5 taon ng takdang panahon. Lu Yi. Ang buhay mo, maaaring gawing blood bank para kay lolo. Swerte mo, walang ibang makapapalaob nito sa'yo. Kotse! Kotse! Tangga ka? Lumayas ka dyan. Ngayon, asawa mo, nandito ang kasalan ng iba. Uuwi na ang asawa sa iba. At hindi mo pa alam. Talagang tangga. Asawa! 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 Narinig ko. Si Ilay pala. Malasang ugali. Maraming dalaga ang nasira dahil sa kanya. Masasama ang kapalaran ng ikatlong babae. Ang Miss Feng ay napakaganda pero malas. Handa na ang engagement na Miss Fang. Iniutos ni Fang Zaiyu na pumasok ka na. Sa wakas nakuha ko si Fang Sisi. Ngayong araw, titikman ko ang lasa ng pinakaunang ganda. Sa loob ng sasakyan yun siguro ang tangamong manugang ng pamilyang Fang. Gising ka. Fang Sisi. Ako ang unang binata sa buong Juzo. Nasil siya ng 5 taon. Ako si Lu Yi. May hinahanap sa akin ng Young Master. Halika, lapitan mo, kakainin kita. Anong aso na naglalakad ng diretsyo? Kumalayad ka palapit. Kung hindi dahil sa kailangan ng lolo mo ng tangamong katulad nito, gagamitin namin ang Yang Yu bilang gamot. Matagal na kitang pinatay noon. Tarantado pa yata at tatakas pa. Kunin pa ang 2 bag ng dugo. Ipapasok sa gamot para sa lolo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umaasa na sasagip sa'yo si Fang Sisi. Nasa pamilyang Fang siya. Isa lang siyang hindi pinalad na anak. Kung hindi rin papayagan ng lolo niyang ikasal siya sa tangamong katulad mo. Ngayon, sisipsipin namin hanggang wala ka ng dugo. Pigilin ninyo siya. Huvag! 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 Sinong nag-utos na galawin siya? Fang Yanan. Hindi ba't sinabi ng lolo na huwag sasaktan si Lu Yi? Lolo. Si lolo mismo ang umutos na sipsipin ang dugo niya. Tapos patayin siya. Walang silbi naman siya. Siya ka na lang. Tumigil kayo! Narinig ko na darating si Young Master Yi, si Yi Lei, na manligaw. Kung gusto mong iligtas ang tanga na yan, basta magpakasal ka kay Yi Lei. Pinapangako kong hindi ko na siya papatayin. Sige, magpapakasal ako. Bitawan mo na siya! Fang Sisi. Salamat. Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Paano ninyo magagawa yan kay Lu Yi? Bago saktan ng aso, tingnan muna ang amo. Tama si Yilei. Pagkatapos ng gabing ito, si Fang Sisi ay magiging sa inyo ang mga tauhan ng pamilyang Fang. Susunod din sa inyo. Yi Lei! Ipakikilala ko sa inyo. Ito siya ang taka nating manugang ng pamilyang Fang. Halika. Inumin mo na yan. Inumin mo yan. Ano? Kung hindi, ako na ang iinom. Lu Yi! Atakehin ninyo siya! Tingnan natin kung sino may tapang. Sumama ka sa akin. Ngayon,
Tanging si Fang Sisi maaring makuha ang kapangyarihan sa pamilyang Fang para maprotektahan siya. Pero, saan tayo magsisimula? Sabi mo, kapangyarihan o pag-ibig? Ano ang dapat piliin? Pipiliin ko ang kapangyarihan. Uminom, humiga. At ang maganda ay sayo. Kayo ang unang young master ng Jutsu. Paano ninyo nalaman? Noon, inisalba ng young master ang lolo. Salamat young master sa pagsagip sa Han pamilya. Kayo ba ay taga-Han pamilya? Dumating ako ngayon sa Haicheng para suriin ang posibleng katuwang dahil nandito si Lu Yi. Sana pagbigyan kami ni Lu Yi at makipagtulungan ang Han pamilya. Ngayon, ako ang ikatlong manugang ng pamilyang Fang. Ibigay ninyo ang kontrata sa pamilyang Fang. Lu Yi, ito ang nag-iisang Supreme Black Card. Walang limitasyon. Gamitin ito. Bukas ang buong mundo para sa iyo. Sana tanggapin ninyo. Sige. Pag-usapan natin sa susunod. Hoy! Ang 100 milyong proyekto ay para sa pamilyang Fang. Tandaan mo, siguraduhing ibigay ang kontrata sa ikatlong manugang ng pamilyang Fang. Mamaya ha? Malapit nang dumating si Wang, ang chief ng Han pamilya ng Longcheng. Han pamilya. Ang Han pamilya ang number 1 na matandang pamilya sa Longcheng. Pinuno ng lahat ng mga angkan. Si Chief Wang na ito ay mataas na ehekutibo ng Han pamilya. Dapat natin siyang maayos na salubungin. Kaya kung maganda ang takbo ng partnership na ito, mababalik ang pamilyang Fang bilang pinuno ng mga angkan sa Beihai. Ayusin ninyo agad ang kasal ni na Fang Sisi at Yilei para hindi na itong panga. Maapektuhan ang reputasyon ng pamilyang Fang. Mga kasama, maligayang pagdating sa lahat sa aming salusalo. Sasamantalahin ko ang pagkakataon at i-anunsyo. Si Fang Sisi, sa loob ng 3 araw i-engage kay Yilei, ang panganay ng pamilyang Yi. Ano? Kukunin natin ang tanga bilang manugang. Pinagtatawanan na kami ng 5 taon. Ngayon, wala na siyang magawa. Siyempre, tatapusin ang kasal. Hindi pwede. Ikaw na bang walang kwenta? Magsalita ka pa ba? Dumating ang mahahalagang bisita mula sa Long City, si Ginoong Wang. Kung napansin ng pamilyang Han, ang pamilyang Fang yon ay biyaya para sa pamilyang Fang. Huwag na nating ulit-ulitin ng mga iyon. Dumating ako para tapusin ang kontrata. Opo. Ako ang pinuno ng pamilyang Fang, si Fang Zaiyu. Nakilala na ng Han Shuo ang manugang ninyo. Nakausap ko siya. Hindi ko inakala na ang asawa ko ay may natatagong kakayahan. Pati si Han Shuo ay nakarinig na. Ginoong Wang, ako ang malaking manugang ng bahay Fang. Hindi ang hinahanap ko ay ikaw. Ginoong Wang, ito ang anak ko na si Fang Rui. Malakas din siya. Kausapin ko lang ang manugang ng pamilyang Fang. Ginoong Wang, nagkakamali ba kayo? Isa lang ang manugang ng pamilyang Fang. Ang isa pa, isang tanga lang. Paano magiging ang taong hinahanap ninyo? Ako ang ikatlong manugang ng pamilyang Fang. Ako ang taong hinahanap ni Han Shuo. Si Lu Yi, isa lang siyang tanga. Ang dangal ng pamilyang Han. Paano sila makikipag-alyansa sa isang tanga? Sa buong Haicheng, sino ba ang hindi nakakaalam? Si Fang Sisi ay malapit na mag-asawa sa akin. Manager Wang, mag-ingat kayo na hindi kayong maloko at mawalan ng kontrata. Kapag nalaman ni Han Shuo, baka mawawala ang posisyon ninyo. Salamat sa paalala, Yilei. Bakit kikilos ang pamilyang Han na makipagtulungan sa isang tanga? Hindi ako tangga. Ako ang itinalagang tao ni Han Shuo. Karapat-dapat ka bang magsalita, basura? Hindi ba ka? Nang kinukuha ang dugo mo, nahugot ba pati ang utak mo? Makipagtulungan sa pamilyang Han. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa Haicheng kung hindi ako. Lakas loob. Manager Wang, kung kumalat na nakipagtulungan kayo sa tanga na ito, ano pa ang magiging muka ng pamilyang Han? Pagpupugay, Yilei. Nakuha mo ang order na 100 milyong mula sa pamilyang Han. Hoy, Yilei, ano nangyayari? Paano ipapasa ang kontrata kay Yilei? Ano? Young Master, sandali lang. Papunta na ako. Tama na! Paano makikilala si Han Shuo? Mga tulad mong basura. Sino man ang makuha ang Han pamilya, siya ang pakakasalan mo. Ganito. Pamilyang Fang may babalik lang sa tuktok ng Haishi. Fang Sisi, sumama ka sa akin. Mas mahusay ako sa lahat ng aspeto kaysa sa tanga na yon. Fang Sisi, tanga ka ba? Ang tanga na yan, hindi siya karapat-dapat sa pamilyang Fang. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Yilei?
Isa siyang tarantadong womanizer. Halos kalahating ng mga babae sa Haicheng natulog niya. Gaya ng taong yan. Karapat dapat ba siya sa pamilyang Fang? Walang hiya! Isang tanga na walang pera. Akala niya makikipagsabayan siya kay Yilei? Umalis ka. Makipag-away ka sa mga aso. Para lang makipaglaban para sa tira-tira. Ang card na ibinigay ni Han Shuo na ito, Supreme Black Card. Palso rin ba ito? Hindi naman si Han Shuo. Personal na ibinigay sa akin na Supreme Black Card. Palso rin. Ano? Ito ang kayang magpatawag sa buong Longcheng ang Supreme Black Card. Ang card parang si Han Shuo. Pasensya na, hindi sinasadya na nabunggo kita. Hindi ka nagsasawa. Ang mabuting manugang ko nga. Noon pa man, ang pagpapakasal kay Fang Sisi sa'yo ang pinakatamang desisyon. Tangga. Manugang, ang talino mo talaga. Napakahusay. Matalino, pero parang tangga. Yung proyekto kay Ginoong Han. Huwag kalimutang bigyan ng posisyon ang manugang. Ito. Paano magkakaroon ng black card ang tanga na to? Baka nawala yon nung huli dumaan si Han Shuo. At nakuha lang ng tanga na to. Manager Wang, kung kaya ni Han Shuo i-transfer ang black card sa iba, ibig sabihin, mahalaga siya sa pamilyang Han. Ilang dekada na po kayong nasa pamilyang Han. Nakita niyo ba siya noon? Talagang hindi ko siya nakita. Walang kwenta. Walang kwenta talaga. Akala ko kaya man makuha ang Han pamilya. Tanga ka. Fang Sisi, sasabihin ko sa'yo. Ngayong araw, kailangan mong iwanan ang kasalang ito. Kung hindi dahil nandyan si Yilei, talagang malaloko tayo ng tarantadong to. At papayag na lang tayo na mapaniwala. Totoo ang Black Card. Totoo rin ang kontratang ibinigay sa akin ni Han Shuo. Sige na, tigilan mo na ang yabang. Talaga bang iyo ang kontratang ito? Luluhod ako at dilaan ko ang sapatos mo. Louie, ikaw? Karapat dapat ka ba? 5 taon na ang nakalipas. Simula ngayon, huwag mo na akong ipakita pang muli ang tanga na yan. Tatay, noon ipinilit mong maging manugang si Louie sa pamilyang Fang. Walang hiya ka nun. Sa loob ng 5 taon na to, ilang beses mo nang kinuhanan ng dugo siya? Kung buhay pa ang kanyang lolo noon. Di sa'yo napapanahon, pagatuguin ako. Sisi, bakit pagagastusan ng ganito para sa tanga? Mas mabuti sumama ka sa akin, kumain at uminom ka. Dahil si Yilei ang kumuha sa Han pamilya, ayusin na ang napagkasunduan. Sa loob ng 3 araw, ikakasal sina Sisi at Yilei. Hindi pwede. Tawagin ninyo! Hilay ninyo, palabas ang tanga na to. Paluin hanggang mamatay. Inakala mong pwede ninyo pang galawin ang tao ko. Labis ang kapal ng mukha ninyo. Inakala ninyong pwede ninyo pang galawin ang tao ko? Oo nga, walang kwenta ka. Araw na to ang katapusan mo. Han Shuo, nakuha ko na ang kontrata. Makatrabaho kayo, swerteng-swerte kami. Ibinigay mo ba ang kontrata sa kanya? Oo. Sabi niya, siya ang ikatlong manugang ng pamilyang Fang. Tanga. Han Shuo, walang hiya ka. Bakit mo kinuha pabalik ang kontrata na ibinigay mo? Niloko mo to para makuha ang kontrata. Bakit papansinin ng Han pamilya ang tulad mong maliit na tao? Bakit siya? Walang kwenta siya. Bakit naman? Sasabihin ko sa inyo, ang kasosyo ng Han pamilya ay si Lu Yi, ang ikatlong manugang ng pamilyang Fang. Kaya, Fang Sisi, gusto mo pa bang makipag-iwalay sa akin? Hindi! Sino nagsabi na kailangan kayong maghiwalay? Kanina sinabing kapag nakuha ko ang kontrata, kayo'y luluhod at dilaan ang sapatos ko. Sino yon? Bayav. Minamaliit mo ba ang taong namamahala ni Han Shuo? O si Han Shuo mismo? Lumabas na niloko si Yilei para makuha ang kontrata. Nakakahiya talaga. Natalo si Yilei sa tangga na ito. Nakakahiya talaga. Ikaw, maghintay ka sa akin! Ano pa hinihintay mo? Sumakay ka! Anong gagawin? Wala nang gaan? Mag-ingat ka. Saan ka pupunta, Louie? Dito. Fang Sisi, nagkita na naman tayo.
Tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon. Dakpin siya! Sugad! Louis? Yilei. Kailan naging ganito kagaling si Louis? Okay ka lang ba, Fang Sisi? Fang Ruey, bakit ka nandito? Nag-alala si Papa sa'yo, kaya pinapuntang ako dito. Oh, nga pala, Louis. Mga expert yan ng Yushuan Boxing Club. Paano mo yan nagawa? Ano kasi? Third Miss, hinihiling po ni Master na pumunta kayo. Opo. Fangroy, pinagbilinan kita na protektahan ang kapatid mo. Tinugbok mo pa si Yilei. At tinala mo pa ang walang kwentang to. Ilabas ang pamalo ng pamilya. Nane, Malaking mali ang nagawa mo ngayong gabi. Dapat ay matuto ka sa aral. Hintay mo na. Hindi siya gumalaw. Ako ang may kasalanan. Kaya ako ang paparusahan. Mabuti pang-ibig mo. Matapos kong ayusin ang rebelde na to, ikaw ang susunod. Sandali lang. Anong gagawin mo? Ito. Ano ito? Ito ano ba ito? Paanong ginagawa mo? Bakit lahat ay hindi alam na may sira ang pamalo? Pero alam niya lang? Louis, paano mo ito ipapaliwanag? Tingnan ninyo. kitang-kita ang lasa ng lason. Hindi ninyo ba nakikita? Bingjin na ba ang mga mata ninyo? Ikaw? Walang paliwanag, may problema ka. Ngayon, kinakamali pa ang mga salita. Peke siya. Yilei, anong sabi mo kanina? Dao Jiang Jingshu, bakit po kayo nandito? Patawarin ninyo ako. Pamilyang Fang. Ang tindig ni Louis, hindi siya ang pinakamainam para sa Yang Yu. Ano? Noon, niligaw ako ng isip. Tinanggap ko ang pera ni Louis. Sa totoo lang, parang pala ka na nagnanais ng swan. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para manalo ng tiwala ng pamilyang Fang. Yilei, may ebidensya ka ba? Na yan si Louis ay itinalaga ng Han pamilya bilang opisyal na responsabale. Kung magsasalita ka, magdala ka ng ebidensya. Kahapon, inimbitahan ako ni Han Shuo para uminom. Humingi siya ng paumanhin. Sabi niya, nagkamali siya ng pagtingin. Pinalitan niya ang tamang tao ng tanga. Sobrang pagsisisi niya noon. Agad nilang kinansela ang pakikipagsosyo. At si Han Shuo, kumpleto na ang pirmahan namin ng kontrata. Ngayon, malinaw na lahat. Ito ang tanga. Nilalaro niya ang pamilyang Fang. Tatay, dahil lang sa isang hindi kilalang daojiang, sinasabi nilang manloloko si Louis. Masyadong padalus-dalus to. May nakalagay dito ang personal na pirma ni Han Shuo at ang privado nilang selyo. Ikatlong kapatid, huwag mong hayaan na lokohin ka ng tanga na ito. Louis, anong ginagawa mo? Louis, anong iniisip mo? Sigurado ka ba ito ang kontratang pinirmahan kay Pangulong Han? Siyempre, nakalagay nga rito ang personal na pirma ni Han Shuo. Han Shuo, narinig mo ba yan? Louis, anong nangyayari rito? Sinasabi mong may kontrata ka kay Pangulong Han. Bakit hindi niya mismo lumabas at magsabi? Ang pamilyang Han at pamilyang Yi, matagal na silang magkatrabaho. Kung hindi ka sumingit, sigurado matatapos sa akin ang kontrata ngayon. Hindi ba sapat ang pagkahiya mo dati? Ngayon pa, gagawa ka pa ng peking kontrata. Ikaw, Teka, Yilei. Malamang niloloko ka lang ng taong ito, si Lu Yi. Huwag tayong magpanik at magulo agad. Louis? Huwag mong isipin na pag may dala kang palsong recording, matatakot na ako. Binili mo si Dao Jiang Jingshu. Pinakunwaring ikaw ang pinakamainam na kandidato para sa Yang Yu. Ito ang katotohanan. Fusheng, Uliang, Tianchun. Ang mga nagpaalipin sa landas ng Diyos, hindi dapat magsinungaling. Ang sinabi ni Dao Zhang Jingshu, pinapahiya niya ang lahat ng nagpaalis sa mundo, inaangat mo sila hanggang sa mamatay sa kahihiyan. Mga kasama,
Tungkol sa chismis na may kontrata ang Han at Yi, dito ko gagawin ang paglilinaw. Lahat yan, peke. Bilang paghingi ng paumanhin sa pangalan ng pamilyang Han, inihahayag ko. Simula ngayon kami putol na ng ugnayan sa pamilyang Yi. Ano? Hindi ito pwedeng mangyari. Ginong Han! Ginong Han! Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Luyi, hindi. Ginoong Lu. Tulungan mo naman ako. Ipakiusap. Magtapat ka para sa akin. Ginoong Han, ito ay usapin ng kooperasyon ng dalawang pamilya. Isang kasalanan lang. Hindi yun sapat. Ano? Pasukin mo na. Sinasayang ang pag-aalaga sa'yo. Masama kang disipulo. Manataw. Ito ang tunay na Daozang Jingshu. Mga deboto, ang masamang disipulo ay lihim na bumaba ng bundok at naghasik ng gulo. Tiyak na palalayasin ko siya sa aming pagkadisipulo. Guro, nagkamali ako. Lahat ito kay Yilei. Siya ang kumilat sa akin gawin to. Isa kang tarantado na tinitingnan lang ang kapakinabangan. Papapatayin kita. Tungkol sa pamalo ni Ama. Bibigyan kita ng isang araw para alamin. Sino ba talaga ang pumasok sa aking silid-aklatan? Itong bagay na ito. Dito na nagtatapos. Paano mo nalaman na may lason ang pamalo? Hindi yata ako ang dapat sagutin niyang tanong na yan. Maligayang kaarawan. Tinawag mo pa ako dito. Dito lang para alalayan ang kaarawan mo? Maraming nangyari sa handaan kanina. Kaya naman, naisip kong gawin itong pansulok para sa iyo. Hari, humiling ka na. Gupitin na natin ang cake. Tama. Isuot mo itong sachet. Panatilihin kanitom ligtas. Ang cake na to. Naglibot ako ng maraming lugar para lang makuha ito. Kaarawan ni Fang Sisi. Bakit hindi man lang ako sinabihan? Isang salita lang mula kay Yi Lei. Yilei, anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para sa kaarawan ng Miss. Kuya, iligtas mo ako. Fang Ray? Yilei, anong balak mo? Talo ang kapatid mo sa sapalaran sa akin. Tapos, tumatanggi siyang magbayad bilang ate mo. Baka ikaw na lang magbayad nito. Tuluhan mo siyang magbayad. Pagsusugal, Fang Rui! Magkano ang inutang niya sa'yo? 50 milyon. 50 milyon. Hindi ba yun ang tanga na manugang ng pamilyang Fang? Kung gugalawin mo si Yilei, malala ang kinahinatnan. Ilang araw lang ang nakalipas. Pamilyang Yi, hindi pa nawala nila ang deal kay Hanshuo? At mayabang pa sila ngayon? Ano yon? Ngayon, kontrolado ng pamilyang Yi ang buong underground na sabungan at kasino sa Haicheng. Sila ang nang inibabaw pareho sa liwanag at dilim. Narinig ko ang Bowuhui na yung taon ino-organisa pa rin ng pamilyang Yi. Wala nang pag-asa ang tanga na manugang. Hindi naman kailangang bayaran agad to. Maliban kung magsama ka sa akin, magdamag. Hayaan mo akong mag-enjoy. Alisin mo ang maruming kamay mo. O hindi ako magpapakumbaba. Luyi, hindi ko pa sinisingil ang dati mong utang. Ikaw pa ang lumapit sa akin. Isa kang asong inaalagaan ng pamilyang Fang. Karapat, dapat ka bang makipagsalita sa akin? Kung lakas loob kang saktan ako, sige. Isa kang asong inaalagaan ng pamilyang Fang. Karapat dapat ka bang makipagsalita sa akin? Subukan mo akong saktan, lumapit ka. Huwag kang lumapit. Sasabihin ko sa'yo, ako si Yilei, young master ng pamilyang Yi. Young Master Yi. Ate! Fang Rui, ayos ka lang? Umalis na tayo. Lumaki na ang gulo. Hindi madaling ayusin. Sige. Luyi, pamilyang Fang, maghintay kayo sa akin. Lahat kayo, pumasok kayo rito. Tatay! Alam mo pa na ako ang tatay mo?
Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Tatay, unang inasar ako ni Yilei. Kaya nagawa yon si Luyi. Pinagtatanggol mo pa siya? Dahil sa kanya. Nagpadala ng hamon ang pamilyang Yi. Huhamon nila ang pamilyang Fang sa Bobuhui. Kung matatalo tayo, mawawala kami magpakailanman. Hindi ba si Fang Rui ang laging nagpa-practice ng suntukan? Padalhan natin siya. Ikaw na supling! Araw-araw, walang ginagawa. Palihim siya nag-e-ensayo ng labanan. Dahil sa'yo, alam na ng buong Haicheng. May utang ang pamilyang Fang na hindi nababayaran. Binugbog mo pa si Yilei. Baka tuluyan ng mapahamak ang pamilyang Fang. Wala na nga siyang karapatang sumali sa bubuhui. Wala na siyang kwalifikasyon. Bakit pa kayo makikipag-usap sa kanya? Tawagin ninyo ang tao. Itapon ninyo palabas ang batang ito. Lumapit ka rito. Bakit hindi pa kumikilos? Tama ba? Kung manalo ako sa Bohuhui, hindi na ako alis. Anong ibig mong sabihin? Sa taong ito ng Bohuhui, tutulungan ko ang pamilyang Fang na manalo. Ngayong taon, tutulungan ko ang pamilyang Fang sa Bohuhui. Ikatlong kapatid na babae. Ang asawa mong tanga? Baka natawa lang sa takot. Ikaw pa? Sasali sa Bobuhui? Alam mo ba kung ano ang pinagtatalunan sa Bobuhui? Maaari kong tulungan si Fang Rui mag-ensayo. Tinitiyak kong tutulungan ko ang pamilyang Fang. Manalo ang pinakamataas sa Bohuhui kung matatalo ako. Aalis ako sa pamilyang Fang. Iiwan ko ang kontrata ng Han pamilya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero kung matatalo ka, lumayas ka sa siyudad ng Hai. Huwag nakitang makita kailanman. Tatay, Tumahimik ka. Kumusta? Kaya mo ba? Siyempre, kaya. Ang ing buhay dito. Tiyo, bakit ka nagagalit ng ganito? Sino kayo? Pinagalit niyo ang tito ko. Anong ginagawa mo rito? Dumating ako para hanapin si Fang Sisi. At pati si Lu Yi. Anong ibig mo sabihin yan? Tito! Ang Bobuhui na ito ay ang pinakamahalaga sa Haicheng. Ito ay pagtitipon ng mga kilalang pamilya. Kahit na ikaw ang pinuno ng pamilya ngayong taon. Ngunit ang pamilyang Fang ay palaging inuuna ang may kakayahan. Gusto mong subukan? Tito, matalino ka talaga. Ang unang laro sa Bobuhui ay ang Chai Ching. Ang kuya ay masipag nitong mga nakaraang taon. Bakit hindi natin hayaan silang magbaligsahan? Para rin madala ng mga tao. tatay. Si Luyi ay tang-alang. At malapit na siyang umalis sa pamilyang Fang. Bakit hindi natin palitan ng ibang lalaban? Ang manugang naming Lin. Kakagaling ko lang marinig sinabi ng tito. Sabihin natin sa manugang ng ikatlong anak na sanayin si Fang Rui. Siguro may totoong galing siya. Di ba, tito? Ganito ang patakaran. Magsusulat ko yung dalawa ng isang sinulat tungkol sa Chai Ching. Ang mas mahusay ayon sa kahulugan at husay ang mananalo. Simulan na. Tito, marunong ba magsulat ang manugang ng ikatlong anak? O wag naman sana natakot na siya? Tanga. Marunong ba siyang humawak ng panulat? Gusto mo bang turuan kita? Isang tanga, sumali pa sa Bohuhui. Nakakatawa naman. Talagang karapat-dapat ang anak ng pamilyang Fang. Ang galing ng sulat, ang husay ng panitikan. Halatang may dugo ng mga dakila. Ang galawang linyang tula. Grabe ang dating, puno ng tapang. Panalo na si Fang. Alam ko na yan. Ang tanga na yan. Walang magawa, kundi ihiya ang pamilyang Fang. Ano pa ang magagawa niya? Hindi naman ito magkaka-level. Sa puntong to, ang pamilyang Fang sumikat na rin sa Haicheng. Ang mga bagyo ng mundo nagsisimula sa amin. Pagpasok sa mundong to, bilis ng panahon. Sa tawanan, naitatag ang imperyo. Walang higit pa sa isang buhay na kasiyahan. Ito ng sulat ng Bisian. Itay, aling bish yan ang tinutukoy ninyo? Sino pa ba? Yan ang unang Bisian ng China. Pangunahing horado sa Chai Ching. Ito na siguradong antas ng direktang estudyante ng Bisian. Ang sulat na to. Sino ang nagsulat? Ang sulat na to.
Sino ang sumulat? Ako ang sumulat. Sige. Ang Bow Hui ngayong taon. Ikaw ang magdadala sa pamilyang Fang. Dahan-dahan ka. Kuya, antindi mo naman sa sarili mo. Hindi ba pagsasanay lang ito? Anong alam mo? Itong kompetisyon. Malaki ang epekto nito sa susunod na eleksyon ng punong pamilya. Wala kang alam. Nasaan ang gamit? Luyi, ngayon, hindi ka makakatakas at hindi ka rin mamamatay. Fang Rui. Ate! Bayaw! Kamusta? Nervous ka ba? Hindi. Panalo ang pamilyang Fang ngayon. Ang sipag naman. Bakit ka nandito? Ay, pinsan. Huwag kang masyadong lakas. Ikaw ang kakatawan ng pamilyang Fang. Kaya ako ay taga-Fang. Siyempre, susuportahan ka namin. Ang bait mo naman. Huwag ninyong isipin na dahil may slot kayo sa Bowu Hui, ay makakasiguro kayo sa pwesto ng punong pamilya. Anak sa labas. Siya ang anak sa labas. Buong pamilya ninyo, lahat kayo ay wala lang. Mga aso lang ng pamilyang Fang. Fang Rui. Tingnan natin. Young Master Fang, panahon na ninyo. Bowu Hui, ikatlong laban. Fang Rui ng pamilyang Fang kumakalaban. Yi Xuan Boxing Club. Yi Lei. Maganda. Simula. Simula. Hindi okay ang lagay ni Fang Rui. Sana walang masama. Fang Rui mag. Ingat. Fang Rui. Kumusta si Fang Rui? Kakaiba ang sakit ng inyong anak. Walang panlabas na sugat sa katawan niya. Pero mahina ang pulso at tibok ng puso niya. Hinala ko, pagkalason. Pagkalason. Nalason si Fang Rui. Tiyak na matatalo ang pamilyang Fang sa Bowu Hui. Tio, kung malalaman ni Lolo na natalo tayo sa Bowu Hui, matatal pa ba ang pwesto mo bilang ulo ng pamilya? Ikaw. Maaari kong alisin ang lason kay Fang Rui. Luyi! Huwag mong isipin na dahil may pabor ka kay Lolo, kaya pwede kang magsalita ng basta-basta. Nasabi ko na. Kukunin ko ang kampiyonato ng Bowu Hui para sa pamilyang Fang. Hindi mahirap alisin ang lason kay Fang Rui, pero mahirap na siyang makabalik sa entablado. Kaya sa susunod na paligsahan, ako ang papalit kay Fang Rui. Tigilan mo yang kalokohan. Gagamitin mo ang pagkakataong ito para patayin si Fang Rui? Hindi yan mangyayari. Ito, Doktor. May problema. Lalong humina ang pulso ni Fang Rui. Kung hindi agad tatanggalin ng lason, baka malagay sa panganib ang buhay niya. Luyi! Papayag ako. Pero sabi ko na agad, kung may kahit kaunting pagkakamali, hindi kita palalampasin. Fang Rui! Anak sa labas. Talaga ng anak sa labas siya. Siyempre, siya nga. Zhou Xuan Qi Shu. Ginamit ang kapangyarihan ng Zhou Xuan Qi Shu. Pinabaliktad ang yin at yang. Ginamit para sa kanya. Ito ang Wuxingsan ng Xuanmen. Hindi rin ito galing sa pamilyang Fang.
tanga na manugang ba? Paano siya umakyat dito? Mukhang talagang nauubos ang tao ng pamilyang Fang. Hinayaan nilang lumahok ang isang tanga sa Bowuhui. Wala nga bang tao ang pamilyang Fang? Pinapapadala nila ang isang tanga? Tanga! Huwag kang magmakaawa sa huli. Hindi pa sigurado kung sino ang mauuna. Mukhang may galing pala ang manugang ng pamilyang Fang. Si Yilei ay mula sa Yishuan Boxing Club. Kanilang pinakamagaling na mandirigma. Nakayanan pa niyang harapin ang yugtong ito. Hindi pa sigurado yan. Si Yilei ay magkakasunod. Nananalo sa 3 edisyon ng Bowuhui. Kung gusto niyong talunin si Yilei, hindi yun magiging madali. Kumusta? Pwede ka nang magmakaawa ngayon. Hindi ako naniniwala. Pangatlong pagsubok na. Laban tayo ulit kung kaya mo. Sige. Kumusta na? Napanalo ka na ngayon, di ba? Halunan ka na? Ipinapahayag ko na si Lu Yi ng pamilyang Fang ang kampiyon sa Bowuhui. Oy, bukas sa salu-salu ng pamilyang Zhang. Magdala ka ng maraming tao. Gusto kong ipanood sa kanila ang isang malaking palabas. Vailu, sa tingin mo dadalhin pa niya ang taong yon? Antayin ko pa ang performance ko sa Magic. Huwag kang magmadali, Chang na binata. Maghintay pa tayo. Chang na binata, sobrang misteryoso ng magic na ito. Ano ba talaga yan? Kahit sabihin ko, hindi mo maiintindihan. Ito lang natutunan ko to mula sa isang dalubhasa sa liblib. Ito ay tinatawag na Yu Ling Shu. Kailangan lang isulat ang kapanganakan ng tao, araw at oras. Isusulat mo lang ito rito. Pwede mo siyang kontrolin. Gawin ang gusto mo. Si Chang, talaga namang may talento. Ganito kalakas na siming. Ang bilis niyang natutunan. Tapos sa kapa niya, binili itong buong palapag. Ang hariing estilo. Hindi ba yon ang tanga nating manugang? Chang, eto na ang sinasabi ko sa'yo. Ang misteryosong panauhin. Akala ko sino yon. Hindi ba't mula sa pamilyang Fang siya? Ang walang kwentang manugang nila. Ano ba? Hindi na makahanap ng daan pa uwi? Tama na. Tanga. Paparusahan kita ng araw. Isulat mo ang buong kapanganakan mo rito. Isulat mo lang sa ibabaw nito. Ang dami nitong pera. Ito ang magiging sayo. Panindigan mo ang salita mo. Siyempre. Sige. Ipinangganak ako noong Jatsi na taon, Bingshen na buwan. Sa araw na Shincho, oras na Wu. Lu Yi, lumuhod ka. Lu Yi. Sinabi ko sa'yo lumuhod. Sinasabi ko, hindi ka sanay sa iyong sining. Huwag ka nang manloko. Wala kang alam. Ito'y Yu Ling Shu. Tama ba? Paano mo nalaman? Ito ang pinakamataas na lihim ng Xuanmen. Sabi ko, tanga ka ba talaga? O nagpapanggap ka lang na tanga? Niloko ka. Tapos lumalabas ka pa para mapahiya. Tandaan mo, hanapin ang mandoloko at kunin ang pera mo. Hinto dyan! Chang nga binata. Anong ibig sabihin nun? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung matalo ako, papayagan kitang umalis. Sige. Pero, hindi gumagana gamit mo. Subukan na lang natin ibang tao. Sino? Siya. Sige nga. Hindi si Tsang na binata. Huwag gawing biro yan. Huwag kang matakot. Hindi mo ba bibigyan ng respeto si Zhang na binata? Halika, halika. Umupo ka. Huwag kang mag-alala, Fang Weilu. Hindi ako magiging sobra. Fang Weilu, lumuhod ka.
Fang Wailu. Fang Wailu. Anong ginagawa mo, Fang Weilu? Fang Weilu, anong ginagawa mo? Fang Weilu! Fang Weilu! Tama na. Ang galing mo sa Yuling Shu, Chang Tianyi. Madali kang turuan. Huminto ka, Fang Wailu. Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Hilahin niyo siya palabas. Ikaw pala. May lakas ng loob kang akong lokohin? 西门遁甲，道家ng Simon. Liu Yi, isang beses mo nang iligtas ang kapatid ko. Kaaway kita hanggang sa huli. Magandang araw. Magandang araw din po. Kaibigan ako ni Chang Tianyi sa room 206. Ah, kaibigan pala ni Chang Tianqi. May kailangan po ba kayo? Ganito lang po kasi. May nahulog na gamit sa room kanina. Gusto ko lang sanang hanapin. Si Lang po, si Lang. Anong ikinalulugod nyo ngayon? Wala. Nagturo lang ako sa isang estudyante. Estudyante. Liu Yi, lumabas ka. Chang Tianyi, bakit ka narito? Bakit hindi mo sinabi agad? Huwag kang magpaligoy-ligoy. Papatayin kita ngayon. Sugot. Haharapin kita. Ipakikita ko sa iyo ngayon ang kahulugan ng paggalang sa guro at tradisyon. Liu Yi, Lumas ka na. Huwag mo na akong makita pa. Ayos na. mag-ingat. Mamatay ka. Sisi! 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 Wugui Yuan Zhe Fu. Mga tao ng Chimen. Paano sila marunong sa Xuanmen? Sino ka ba talaga? Ang patay ay hindi dapat makaalang ng aking pagkakakilanlan. Babala ko sa'yo. Binata ako ng pamilyang Sang. Kung ako mo hahawakan, ikaw din ang mawawasang. Sige. Nagkakamali ako. Kuya, nagkakamali ako. Wala na akong sasabihin pa. Pakawalan mo na ako. Ang patay lang ang nakakapangako ng katahimikan. Tigilan ang pagpatay. Bakit mo siya pinigil, Jingshu Daochang? Binata Lu, kapag pwedeng patawarin, patawarin na. Kung ayaw ni Lu na iligtas ang asawa, ipagpatuloy lang. Salamat, Daochang. Buti na lang hindi naabot ang critical na bahagi. Kailangan siyang operahan agad. Liu Yi, pakiusap. Dadhin ang misis sa silid. Sige. Maraming salamat, Daojiang Jingshu. Liu Yi, kung wala nang malabang problema si misis, ako muna, aalis na. Paalam. Bakit mo ako tinulungan, Daojiang Jingshu? Ako, inyong tauhan, nagpapakilala, Young Master. Paano mo nalaman kung sino ako? Young Master, huwag kang magtaka. Noong nagkaroon ng problema ang pamilyang Lu, nasa paanan ng bundok ako nag-eensayo. Nang malaman ko, huli na. Kaya naghanap ako ng balita tungkol sa'yo. Doon ko nalaman na nasa pamilyang Fang ka, na naging manugang na lalaki ka. Daojiang Jingshu, paano ninyo nalaman na darating si Chang Tianyi? Si Han Shuo. Han Shuo? Matagal ng lihim na binabantayan ka ni Han Shuo. Nang malaman niyang darating si Zhang Tianyi, tinawag niya ako para tulungan ka. Tama. Sinabi pa ni Han Shuo na may ipapasa siya sa'yo. Gising. Hawak ang kapangyarihan. Lasing. Nakahiga sa kandungan ng maganda. Pakisabi kay Han Shuo pag-uwi. Daojiang Jingshu. Pabilis ang pakikipagtulungan ng Han pamilya at ang kooperasyon sa pamilyang Fang. Opo. Ano gagawin kay Zhang Tianyi? Pamilyang Zhang hindi basta-basta susuko. Ang utak sa likod nito.
Hindi naman siguradong pamilyang Chang. Matigas talaga ang kapalaran ni Louie. Hindi pa rin nila napatay si Louie. Kuya, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ba hahanapin tayo ni Louie? Bakit ka nababahala? Lumaki na ang gulo. Susuko ba ang pamilyang Zhang? Fang Sisi, anong meron? Sisi, bakit kakaiba ka ngayon? Shh! Gusto ko makasama ka pa sandali. Sisi. Yi Tao Ang, Wu Gui Yuan Jue Fu. Wu Gui Yuan, Jue Fu Gui Wu. Paano ito napunta rito? Sino ba ang gustong saktan si Fang Sisi? Jiushuan Jishu. Gamit ang kapangyarihan ng mga sinaunang sining, pinalihthat ang yin at yang. Hinahakbang ang siyam na palasyo para sa aking gamit. Ngayon, kahit sino ka man, ipaparamdam ko sa'yo ang sakit ng iyong sariling mahika. Yan ang matitikman mo. Fang Weihai, Fang Weilu. Bakit kayo nandito? Dumating kami para pag-usapan ang kooperasyon. Kooperasyon. Ikaw? Ikatlong binibini. Matagal na. Miss Nakita. Tara, alis na. Huwag niyong hadlangan ng pag-uusap ko kay Yilei. Baka tagagoy wo siya? Nakuha na. Ano pa hinihintay niyo? Bilis, umalis na kayo. Tayo, alis na. Anong nangyari sa kanya? Uminom si Yilei ng tsaan ninyo. Kaya siya nagkasakit. Kayo yon. Kayo yon! Sinubukan ninyong patayin si Yilei! Huwag kang mag-intriga. Sasabihin ko sa inyo. Sige, tawagin muna ang 120. 120! Tapos na. Mamamatay siya. Walang katotohanan ng sinasabi mo. Pinsan, hindi ka ba marunong umgamot? Suriin mo si Young Master Ye agad. Anong nangyayari? Wugi Yuan Juefu. Paano napunta yan sa kanya? Hindi maganda. Si Lei, malapit ng malipong. Huwag natin siyang hayaang malipong. Kapag nalipong siya, hindi na siya magigising. Halika, tulungan ninyo ako. Lumayo kayo. Louie, anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi yon? Hindi ba dapat padulugin siya? Tinulungan kita ng mabuti. Bakit mo pa rin ako sinisisi? Yilei, kumusta ka? Sakit ang buong katawan ko. Anong nangyari sa akin? Dumating na ang ambulansya. Bilisan. Ayos na, mabuti na. Lahat ng pinsala, sasaluhin ng pamilyang Fang tungkol sa ating pakikipagtulungan. Hello? Hello? Kanselado na ang kooperasyon sa pamilyang Yi. Kuya, ngayon anong gagawin? Louie, maghintay ka. Paghihintay mo na rito. Darating na si Han Shuo. Hindi ba bukas ang paglagda ng kontrata? Bakit na yon dumating? Tungkol sa lupang ito. Bilang lokasyon ng sanggay ng pamilyang Han, ano sa palagay mo? Kung tama ang alaala ko sa lupang ito, matagal nang nakamata ang pamilyang Huang at pamilyang Fang, di ba? Agawin na natin. Tinipong ko kayo ngayon. May ipapahayag ako. Bukas, ang kooperasyon ng pamilyang Fang at pamilyang Han. Ipapadala si Fang Weihai para makipag-usap. Ano? Ano? Bakit naman?
Ako ang pinili ni Han Shuo bilang katuwang. May mukha ka pa ba makipag-cooperate? Tingnan mo muna ang ginawa mo. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ba kung anong pinag-uusapan sa labas? Kumikislap ang chismis tungkol sa Han pamilya. Sinasabing ang ikatatlong binata nila ay bakla at tinutustusan daw niya ang pamilyang Fang. At si Lu Yi, yung hangal na manugang, kasama raw. Ano? Hindi pa tapos doon. May nagsasabing binugbog mo raw si Yilei noon. Sinasabing si Han Shuo ang tumatanggol sa'yo. Kaya hindi ka nagaganti ni Yilei. Ikatlong kapatid. Hindi ko inaasahan ito. Nabihag ka pala ng ibang lalaki. Lu Yi. Ano pang sasabihin ko? Nawala na ang angdangan ng pamilyang Fang dahil sa'yo. Narun pa si Lu Xiaomi. Kaya pala maalaga sa'yo si Han Shuo. Nakasakay ka sa isang may kapangyarihan. Fang Weihai, tigilan mo ang kalokohan. Biro lang ba ito? Ako ang nagbibirong bumubuo nito. Kumalat na ito sa buong Haicheng, di ba? Tatay ko, sinasabi ko lang. Sa totoo lang, ginagamit ninyo ang manugang na walang kwenta. Ikaw. Ikaw. Ayos na. Sinabihan ako ng tatay ko na kunin ang folder. Sabi ko, Lu Xiaomi, kailangang alagaan mo ng mabuti si Han Shuo. Nakasalalay ang pamilya niyo sa'yo. Fang Weihai, mag-ingat ka. May bagay sa kanya. Huwag. Dakpin ninyo si Lu Yi. Anong ginagawa niyo? May kumakagat sa pinsan ko. Tinutulungan ko siya. Kuya, tulong! Tama na ito ngayon. Ibalikin niyo agad ang young master. Bakit ibabalik sa bahay? Dapat hindi ba dalhin sa ospital? Sino pa ang nakakaalam? Kuya, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Sayang ang talisman ko. Peste si Lu Yi. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Bukas makikipagkita ako sa pinuno ng Zhang pamilya. Kung maayos ang lahat, ang pag-aayos ng pagpapakasal ng dalawang pamilya, dapat ito'y maitatag na. Ang ganda naman. Ang buong pamilya ng tito nila, hindi ko inakala. Magiging kamag-anak tayo ng nangungunang angka ng Haicheng. Maging kamag-anak. Lolo. Kumusta ang sugat mo? Nahanap na ba siya? Wala pa. Gawin mong aral ito. Tandaan mo, ikaw ang panganay na apo ng Zhang pamilya. Huwag kang lumabas at makisama sa mga hindi marangal na tao. Opo. Maganda to. Sa tawa, nabubuo ang imperyo. Palang isang tagay lang ang buhay. Ito, ng pamilyang Fang. Kain muna po kayo bago umalis, binata. Hindi na. Bumalik lang ako para kuhanin ang gamit ni Fang Sisi. Hindi na ako kasapi ng pamilyang Fang. Yilei, bakit nandito ka? Lu Yi, pakiusap, tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako dati. Hindi kita dapat sinaktan. Pakiusap, tulungan mo ako. Yilei, anong sinasabi mo? Paano ko malalaman kung paano ka ililigtas? Alam ko may paraan ka. Hindi ba nasugatan din si Fang Weihai dati? Sigurado akong ikaw ang nagligtas sa kanya. Yilei, nagkamali ka. May ibang taong nag-alis ng lason sa kanya. Ano? Lu Yi, tulungan niyo kami. Kung gusto ninyo, sasabihin ko. Hindi imposible. Maliban kung... Lu Yi, huwag kayong mag-alala. Pera hindi problema. Magbigay kayo ng halaga. Ang kailangan ko, hindi pera. Ito. Walang problema, Lu Yi. Gagawin ko to. Ngayon, sasabihin niyo na ba? Sino ang nag-alis ng lason? Kuya, tulungan mo ako!
Iwan na natin to ngayong araw. Ihatid ninyo agad pabalik ang binatang Ginoo. Siya yun. Kaya nga. Lahat to gawa ng mga kapatid sa pamilyang Fang. Isa lang itong palabas na kanilang ginampanan. Ang layunin ay pag-ugnayin ang pamilyang Fang at pamilyang Yi. Fang Wei Lu. Tarantado! Inakala niyo mapaglalaruan ako? Kaya ngayon, alam mo na ang gagawin, di ba? Ang panganay ng Yishuan Boxing Club. Naitrangkaan siya kung kumalat ang balita. Hindi maganda pakinggan. Bakit mo naman sinabi to sa akin? Bakit mo sinasabi to sa akin? Hindi ka ba miyembro rin ng pamilyang Fang? Pamilyang Fang? Karapat-dapat sila? Oy, ako to. Ngayong gabi, hanapin mo ang ilang tao. Ikidnap ninyo si Fang Weihai. Ako ang mananagot kung may mangyari. Ayos? May balita ba si Fang Weihai? Oy, Fang Wailu. Nasa akin ang kapatid mo si Fang Weihai. Kung gusto mong mabuhay, dumating ka at harapin mo ako. Ang bilis naman dumating ni Fang na binata. Sobrang bait mong kuya, ha? Yile. Pag-usapan natin ito. Palayain mo muna ang kapatid ko. Itong palo na to, para turuan ka, nangahas kang maglagay ng sumpa sa akin. Itong palo, leksyon yan. Ang lakas ninyo. Nagtulungan kayo para lokohin ako. Yile. Teka, alam kong galit ka. Pero kung mamamatay ka ng malinaw. Ano ba talaga ang dahilan? Kuya, tumunong ka! Tapusin na natin to na yon. Ibalik agad ang binata. Ngayon, alam na. Kayo ninyong magkapatid. Nagsananib pa kayo para sumpahin ako? Pipilitin akong makipagtulungan sa inyo? Ano ba kayo? Yile. May pagkakamali rito. Si Louie ang may gawa nito. Walang kwenta ang usapan. Bugbugin mo na siya. Huwag mong saktan ang kamay ni Fang Weilu. Kailangang maalis ang sumpa mamaya. Lu Yi, lumabas ka rito. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyari. Hanshuo, kalma lang po. Dahan-dahan natin pag-usapan. Umupo po kayo. Anong nangyayari rito? Talagang gawa ng pamilyang Fang to. Kakabalik ko lang galing Long City. Narinig ko lang nagkakasundo kami ni Lu Yi. Sabi nilang sinusuportahan ko siya. Ano ba yan? Walang kwenta to. Hanshuo, pakalma pa muna kayo. Paniniwalaan niya. Sinisisi si Lu Yi. Kakatuklas lang din namin ito. Ano sinasabi mo? Biktima rin si Lu Yi dito. Tahimik ka. Hanshuo, may pananagutan talaga rito. Huwag ninyong hayaang. Dahil dito mawalan tayo ng kasunduan. Pero malaki ang magiging epekto nito. Kailangan ninyo akong bigyan ng paliwanag. Lu Yi, umalis ka na sa pamilyang Fang. Ano? Sige. Pwede naman akong umalis. Pero huwag niyong haingin na bumalik ako. Nakakatawa. Bakit naman magmamakaawa ang pamilyang Fang sa'yo? Delusyon lang yan. Jinong Lu. Maligayang pagdating sa Beichen Pharmaceutical. Anong nangyayari? Boss Han, anong ginagawa mo? Ikaw. Sinasadya niyo to. Pangalawang binibini. Hindi na ako sa pamilyang Fang. Boss Han, sigurado ka ba? Isang dukha lang si Lu Yi. Madali naman ang desisyon, di ba? Tama naman siya. Totoo naman yan. Oh. Lu Yi, may sasabihin ka pa? Ano? Umalis ang pamilyang Yi? Boss Han, malaki naman ang regalong ito, di ba? Sobrang laki. Danggal sa pamilyang Han ang makipagtulungan sa iyo. Boss Han masaya sa pakikipagtulungan. Mga kaibigan, magkikita tayo ulit bilang magkalaban hanggang sa muli.
Kuya, mga tao ng Yi pamilya, paano nila malalaman ang tungkol sa mga simbolo at orasyon? May taksil ba sa loob ng pamilya? Hindi naman. Wala sa ulo ni Yilei ang ganyan. Sigurado may nagbunyag ng tungkol sa orasyon kay Yilei. Sinabihan siya nito, kaya inakala niyang tayo ang naglagay ng sumpa. At pinilit siyang makipagtulungan sa atin. Hindi naman posible. Hindi rin tayo kailanman nag-usap tungkol sa orasyon sa mga tagalabas. Hindi natin nabanggit iyon sa iba. May video. Naalala mo nung sinagip kita sa conference room? Hindi tama. Si Lu Yi. Lu Yi. Yung tanga na yon. Tanga. Pero hindi siya tanga. Noong nakaraan, pinutol niya ang Yuling Shu ni Chang Tianyi. Siya ang sumira noon. Sigurado siya rin na yon. Kaya kung sinabi na alam ng Fang pamilya ang kakayahan niya, kung alam ng Fang pamilya ang kanyang kakayahan, ang pwesto ng punong pamilya. Wala naman. Tinaboy na si Lu Yi mula sa Fang pamilya. Sabi ng aming taga-siyasat na nagkainitan na siya kay Fang Yanan at sa kanila. Nag-away na sila. Tama nga. Kumusta na yung usapan na yon? Huwag kang mag-alala. Sigurado, mamamatay si Fang Rui ngayong gabi. Matulog ka na at magpahinga. Kailangan ko pang lumabas sandali. Gabi na. Saan ka naman pupunta? Tinawag ako ni Shushu. Kain lang naman. Kuya, sandali lang. Medyo lumilim na ang mukha mo. Parang may mali. Huwag kang maniwala sa kakatuwang usapan. Lu Yi, huwag kang magalala. Dadating din ang lolo ko. Ay, okay lang bihira siya magpahinga. Kung nakarating siya, karangalan na sa atin. Anong sabi mo? Sa huli, mag-iisang pamilya rin tayo. Tama ang asawa mo. Maglalagay ako ng tsaa bilang paggalang sa asawa mo. Sanye, magandang gabi po. Ako si Fang Weilu. Nagkita na tayo dati sa Haiching Chamber of Commerce. Walang kailangan magpagalang, Jinong Fang. Umupo na kayo lahat. Naona na ako rito. Narinig ko lang ang pangalan ng Sanye. Hindi ko pa siya nakita. Ngayon nakikita ko na tunay ng may kakaibang tindig. Ito naman ang ikalawang anak, di ba? Talagang kahanga-hanga. Ang pamilyang Fang. Pero ang posisyon ng ulo ng pamilya ay nasa kamay ni Fang Zaiyu. Nakakalungkot na. Tama ang sabi ni Third Master mula ngayon. Ipagpapakasal natin ang dalawang pamilya at asahan namin ang iyong pag-aalaga. Ngayon ay araw ng engagement ng apo kong babae. Iminom mong kahi ko mag-toast tayo. Tayo'y uminom. Masaya ang kuya ko, ang saya niya. Hawak-hawak niya na ang baso pero nanininig. Waiter, dagdagan mo pa ng isang baso. Sobrang saya talaga na yung araw. Talagang masaya. May kasabihan. Walang mas masarap kaysa dumplings. Walang mas masaya kaysa sa hipag. Wayhay kapag nagpakasal na ang kuya. Sana sasama ka. Kain tayo ng dumplings, pwede ba? Nakakahiya ka, Fang Weilu. Hindi ko inakala na ganito ka. Hipag, yung kuya ko ng lasing, hindi niya sinasadya. Hindi niya intensyon, lasing lang siya. Anong ibig mong sabihin na lasing? Ikaw tingnan mo ang katawan ng hipag mo sa kama. Para siyang, sabi ko sa'yo, hindi matatalo yon. Third Master, kalmado ka. Kalmado. Nainom lang ang kuya ko. Wala siyang mali siya. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Walang mali siya. Fang Weihai. Ikaw pa. Nasabi mo yan? Tingnan mo. Maayos pa ba siya? Sasabihin ko sa'yo, Fang Weilu. Apo ko. Hindi siya ikakasal sa pamilyang Fang habang buhay. Sanye. Ano to? Ano to? Bakit ako nakaupo sa sahig? Nasaan siya? Nasaan si Shushu? Shushu! Ikaw pa, binabanggit mo si Shushu? Bakit mo ako hinampas? Anong nangyari? Wala akong alam. Hindi ko alam paano. Bigla akong naupo sa sahig. Pinakontrol ako kanina. Tinukoy mo ba ang Xuanmen? Baka si Lu Yi? Fang Rui. Bayaw, nandito ka na. Kumusta ang practice? Okay lang. Makakasali talaga ako sa Bohui na taon. Salamat, Bayaw, sa mga pagtuturo mo kamakailan. Fang Rui, hindi na ako bayaw mo. Umalis na ako
sa pamilyang Fang. Kaya ikaw pa rin ang bayaw ko. Kung hindi mo na napansin na may lason ang panukat, patay na ako noon. Bayaw. Nagpa-order ako ng bagong damit. Ipapakita ko sa'yo mamaya. Sige. Fang Rui. Ito ang Yin Yang San Gui Wu. Buti walang sakit si Fang Rui. Anong iniisip mo? Hindi pwedeng tapusin lang ganito. Kailangan silang parusahan. Pasensya na. Pasensya na. Sinasabi ko, bulag ka ba? Maniwala ka ba? Sisinapak kita. Kuya, hindi na kailangan makipagtalo sa ganyan. Jiu Xuan Jishu. Iginuguhit ang tao para gawing kasangkapan. Gagamitin ko ang kapangyarihan nito. Anong tinitignan mo? Mamataya sa Bohuhui na iyong taon. Ang odds ng pamilyang Fang ay 1 sa 150. Normal lang yan. Karaniwan lang ang lakas ng pamilyang Fang. Ngayon, dahil sa'yo lang nakapasok sila. Kanino ka tumaya? Pamilyang Fang. Ano? Baliw ka ba? Magkano ang taya mo? 1,000,000. Hoy, Han Shuo. Luyi, kinuha mo ba ang pera ng proyekto? Ginamit mo yan sa pagtaya at nakapusta pa sa pamilyang Fang. Mataas ang panganib. Malaki ang posibilidad ng malaking lugi. Ano? Pero ng kumpanya ang kinuha mo. Han Shuo. Ikaw mismo ang nagsabi. Kailangan ba ng malaking puhunan para malist ang kumpanya? Tinutulungan kita. At saka sa Bohuhui, na iyong taon, siguradong panalo ang pamilyang Fang. Luyi, mag-isip ka muna. Sige, hindi na kita abalahin. Kasama ko ang asawa ko, manood ng bahay. Bye. Tinatapunan mo pa ng call si Han Shuo? Ang tapang mo. Huwag kang mag-alala. Tara. Baba. Hindi ba yon si Fang Sisi? At ang walang kwentang manugang niya? Zhang Qianyi, bakit nandito ka? Ito ang sangay ng Zhang pamilya. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Binibini Fang Sisi. Ang tagal nating hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Asawa ko, maalaga sa kalinisan. Ayaw niya sa dumi. Anong paarte ka? Isa lang siyang miyembro ng pamilyang Fang. Isang anak na babae na hindi minahal. At dala pa niya ang isang walang kwentang manugang. Balita ko binugbog mo si Yilei noong nakaraan. Kung ako sa'yo, makipaghiwalay ka na sa kanya agad. Alam mo ba kung bakit sila binugbog? Kasi nakakairita ka. Lalabanan mo ba ako? Sisipain din kita. Tumigil kayo. Nangahas kayong mag-away sa Jintan Building. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Manager Wang. Bakit kahit sino na lang pinapapasok sa Jintan Building, isa pa nananakit siya dito? Hindi mo ba aawat? Siyempre, aawatin ko. Mga tauhan, itapon ninyo siya palabas. Mamaya tawagan ko si Han Shuo. Alam niya ang dapat gawin. Ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Mahusay akong lumaban. Hello? Han Shuo, ako ito. Si Luyi ay may problema. Tignan natin itong walang kwenta mong asawa. Hanggang kailan siya magmamalaki? Magandang araw, Ginong Lu. Sino kayo? Binibining Zhang. Pinapunta kami ni Han Shuo para protektahan kayo. Han Shuo. Hindi ba sira ulo siya? Paano niya nakilala si Han Shuo? Chang, tingnan ninyo.
Anong gagawin natin ngayon? Anong kinatatakutan? Ikaw na! Diyang nga binata. Nagtapos na ang kooperasyon mo sa Beichen Pharmaceutical. Ha? Bakit naman? Dahil shareholder ako ng Beichen. Ngayon, kalahati ng Jintan Building kalahati nito, pwede nating rentahan. May ilang tao sa pamilyang Sang ang naapektuhan. Anong nangyari? Parang iba ka na ngayon. Ilan ba ang tinatago mong bagay sa akin? Wala naman. Iniisip mo lang. Iyon yung kotse ng pamilyang Yi. Hindi natin dapat pinatawad si Yilei noon. Love, may papasukin tayong saya ngayon. Umupo ka na. Luyi, baka huwag na lang yung mga top na tauhan ng pamilyang Yi. Yan tara na. Umalis na tayo. Wala, umuwi ka muna. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Luyi, kita na naman. Mukhang gumaling na si Yilei. Ang bilis, agad na nagparty. Ayaw mo bang mabuhay ng matagal? Tigilan mo ang kalokohan. Nung nakaraan, niloko mo ako. Dahil sa'yo, napinsala sina Fang Xiao at iba. Ngayon, babawiin ko yan. Sugot. Ganito, hindi pwede to. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Huwag kang lumapit. Lumapit ka pa, puputulin ko ang liig niya. Tigil. Tigil. Umalis ang mga taong sinuha mo. Kung hindi, huwag mong sisihin kung maging malupit ako. Sige. Umalis. Lahat umalis kayo. Umalis na. Inatake mo ba ako ng palihim? Makipaglaban sa akin, medyo baguhan ka pa. Sugod kayo! Young Master, ayos ka lang ba? Alis na kayo. Nakakatakas na naman siya. Kumusta si Dao Jiang? Madam, huwag magtaka. Naalis na ang pilak na karayom. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam? Ano nangyayari sa akin? Si Lu Yi, nahawa ng Wuxing San, nalis na ang pilak na karayom. Maghahanda ako ng ilang gamot. Inumin mo, magpahinga ng ilang araw, gagaling ka. Wuxing San. Mukhang gawa ito ng Guiwu. Guiwu? Anong Guiwu? Guiwu? Anong Guiwu? Wala, medyo nagugutom ako. Maghahanda ako ng pagkain para sa'yo. Lu Yi. Ito ang pilak na karayom na kinuha mula sa katawan mo. Nakita ko ito dati sa mga kamay ni Zhang Tianyi. Magkakaparehong pilak na karayom. Pero ayon sa talento niya, hindi yata siyang gumawa nito. Ang dating sa Lusalo, si Fang Weilu ang nagplano para ako ang mapunta roon. Siya, alisin ba natin siya ng tuluyan? Hindi. Gamitin ang paraan natin para alisin siya. Masyadong mapapansin. Hindi pa panahon na yon. Maghintay muna ng tamang pagkakataon. Lolo. May anunsyo ako ngayon. Luyi, muling isasali sa talaan ng pamilyang Fang. Mula ngayon siya ang manugang ng pamilyang Fang. Lolo, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre. Sa taong ito ng Bowu Hui, Luyi, pinataas niya ang dangan ng pamilyang Fang. Isama siya sa talaan ng pamilya natin. Hindi ba't nakakapat lang? Salamat, Lolo. Hoy. Luyi, hawak ko si Fang Rui. Dali, lumapit ka. Ano? Anong nangyari? May nangyari kay Fang Rui. Siyempre, ikaw. Luyi, mula nung pumasok ka pa lang, buong katawan mo nahawaan na ng lason ko. Hindi ka bang magaling? Tagbo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kevin? Gusto kong magigante.
Papapatayin ko ang buong pamilya ni Fang Zaiyu. Higanti, sino ang paghihigantihan mo? Pinatay ng Fang Zaiyu ang aking ina noong panahong iyon. Kung hindi dahil kay Fang Zaiyu, naipagkait niya ang bote ng gamot para iligtas ang aking ina. Hindi sana namatay ang aking ina. Kaya siya ang salarin. Tama. Lahat ng ito ako ang gumawa. Ang lason na tinago sa kasuotang pang-training, kabilang ang karayom na ibinigay ko sa pamilya ni Yi, at ang lason sa pamalo, lahat iyon ay mula sa akin. Bakit mo naman sinaktan si Fang Rui? Inosente si Fang Rui. Gusto kong maranasan ni Fang Zaiyu kung ano ang pakiramdam na mawalan ng pinakamalapit. Ay naku bata, bago ka mamatay. Magpapaligaya din kita ng sandali. Luyi, mamatay ka. Tigil. Inatake mo ako. Fang Weilu, sobrang nadismaya ako sa iyo. Ipinapahayag ko, simula ngayon, ang pamilya ni Fang Weilu ay tatanggalin sa pamilyang Fang. Kapag namatay, hindi sila papasok sa puntod ng pamilya. Diyang na binata, iligtas mo ako. Iligtas kita. Bakit ko ililigtas ka? Ikaw, hindi ba ikaw ang nagutos sa akin na patayin si Louie? Balak mong patayin ako pagkatapos mo akong gamitin. May ebidensya ka ba? Ngunit, kung nandito ka na, hindi kita papababayaan. Ipapadala kita sa kabilang buhay. Maligayang pagdating sa lahat. Ang paglulunsad ng Zhang Pharmaceutical simula ngayon, kami, pamilyang Chang ay mamumuno sa pag-unlad kasama ang mga kaibigan ng Haicheng. Sama-samang umunlad. Isang pamilyang may dugo sa kamay. Karapat dapat pa bang maging leader ng Haicheng? Bakit ka nandito? Jiang Tianyi. Ito ang lahat ng talaan ng ugnayan mo kay Yilei at kay Fang Weilu. Lahat ng mga palitan at record. Pinadala mo sila para ipahamak ako. Sinadya mong sirain ang relasyon ng mga pangunahing pamilya. Akala mo bang walang kapintasan ang plano mo? Anong sinasabi mo? Sinong naglakas loob sa Jiang pamilya na gumawa nito? Lolo! Ang taong ito, si Louie, ginulat niya akong saktan. Ayusin ninyo siya agad. Louie? Ikaw ba si Louie? Sumasain niyo ang inyong lingkod, young master. Sumasain niyo ang inyong lingkod, young master. Lolo, bakit kay luluhod sa isang tangga? Kawalang hiya! Ito ang young master. Mayabang at walang galang. Magmadali kayong humingi ng tawad sa young master. Ano? Siya pala ang young master ng Juzhou. Noon kung hindi, dahil kay Lu Zunjiang. Matagal na akong patay noon. Mabilis, humingi na kayo ng tawad sa young master. Young master aking apo, bulag sa mata. Patawarin ninyo siya. Ipinagpapapumbaba kami. Dahil ang pinuno ng Zhang pamilya mismo ang nagmamakaawa, maaring pati kamatayan ay mapatawad. Pero parusa ay di maiiwasan. Sa darating na Bowu-hui, ang Chang pamilya ay kusang umatras. May pagtutol ba ang pinuno ng Zhang pamilya? Wala. Young master, kayo na ang magpasiya. Mag-ingat kayo sa magiging kapalaran. Tayo na, asawa ng aking young master.